So mga ka-farmers, thank you so much for always watching my vlog. Ngayon po is nag-harvest po ako ng saging na paloy. Hindi namin napansin dito sa bukid sa sobra sigurong busy, kaya ayan, kinainan na po ng daga. Kasi po dito sa bukid po, actually ang pag-harvest po talaga namin ng saging, dapat yung may hinog na, para talaga ma-assure talaga na mas matamis po yung nahinugan kasi sa puno, para as in matured na po. As we can see po mga ka-farmers, yan, hinog na naman. Mas masarap talaga kainin yung hinog sa puno kasi mas matamis. Mga ka-farmers, kung matatandaan nyo po, around 22 days ago, nag-upload po ako ng intercropping between mais at saka kasaba po. At makikita nyo po ngayon, namumunga na po ang ating mais. Sa mga hindi pa po nakapanood, sa video na po yun, pwede nyo pong panoorin kung how to do intercrop. Ngayon po ina-update ko lang po kayo na possible pala po mangyari. So bali wala pong nangyayaring competition. So nag-uumpisa na mamunga po ang ating mais. And the same time po, yung ating kamuting kahoy, as you can see po, nung nagtanim po ako ng kamuting kahoy, ganito lang po kalaki yung ating mais. Kasi habang maliit pa yung kamuting kahoy na cuttings, dapat iniingatan po natin masyadong ma-expose sa araw para po hindi matuyo yung cuttings. Ito yung cuttings na to para tumubo. So doon pa lang po mga ka-farmers, ang naibibigay po ng mais po is nakakatulong po to cover the areas sa ating pinagtataniman ng mais. As what I mentioned before, ang distance po ng mais sa ating kamuting kahoy is 1 meter. Para po mga ka-farmers, maluwang po yung ating pinagtaniman ng kamuting kahoy. Ang kinaganda po kasi sa intercropping po dito between mais at saka kamuting kahoy is pwede nyo po silang pagsabayin itanim. Kasi po, ito po ay, ang crop na ito is short term at long term. Ang long term po natin na crops ay po yung kamuting kahoy. And the same time po itong mais na to is 3 months po. Kaya hindi po sila nagkakaroon ng agawan sa pagkain po. Sapagkat po, habang maliit po ang kamuting kahoy, ma-harvest na po natin itong mais. Ang mais po, pag panglaga lang po, 75 days lang po siya, ma-harvest mo na siya. Pero kung gusto nyo po ng binhi at saka gusto nyo pong gawing pong gilingin po para sa pakain po ng manok, within 115 days po makakapag-harvest na po tayo mga ka-farmers. Ito na po oh, hindi magtatalagal, ma-harvest na po yan mga ka-farmers. Mga ka-farmers, mahalaga po malaman natin ang halaga po ng intercropping. Kasi po, kahit mayroon kang maliit na area talaga is hindi po hadlang para po makapagtanim kayo ng iba't ibang klaseng tanim po. Kagaya po dito, sa aking area na to, mayroon po akong 3 crops. Ang main crop ko po dito talaga is saging po. Sumunod po yung kamuting kahoy and mais po. Para po, in their corresponding ages po, talaga makakag-harvest tayo. Within 75 days, makapag-harvest na tayo ng mais. After 6 months, mag-uumpisa na po tayo makapag-harvest ng kamuting kahoy. And after 1 year, ang saging naman po ang ating ma-harvest. Kaya shout out po kay Rolando Abuda and family, and the same time po the Padwas family watching in Makati. I'm a former OFW, now a full-time farmer. Have a wonderful day.